Bigo na ang diplomatiko na opensiba ni Putin at unti-unti nang bumabagsak ang ekonomiya ng Rusya. Lumala na ang sitwasyon, kaya pati Kremlin ay naghahanda sa pagbaba ng kanilang budget dahil ito sa mga parusa ng Amerika. Nagsimula ang krisis nang hindi magtagumpay ang peace talks sa pagitan ng Foreign Minister ng Rusya at kalihim ng Estado ng Amerika. Sobra-sobra ang mga hinihingi ng Rusya. Kaya napilitan si Pangulong Trump na agad kanselahin ang Trump-Putin Summit sa Budapest. Ilang araw matapos nito, nagpatupad ang Amerika ng walang kaparis na parusa na tinawag ng state media ng Rusya na deklarasyon ng digmaan. Pagkatapos nito, mas naging desperado si Putin. Pinadala niya ang kanyang pangalawang in komando, si Kirill Dmitriev, sa Estados Unidos na may tanging misyon na magmakaawa ng awa. Pero hindi eksaktong nangyayari ang mga bagay ayon sa inaasahan niya. Sinabi ni Pangulong Trump na hindi siya makikipagkita kay Putin maliban kung nais ng Russia pumirma ng peace agreement. Pakinggan ninyo. Anong dapat gawin ng Russia para ma-reset ang inyong meeting? Gusto ko ng kasiguraduhan sa kasunduan bago ko gamitin ang oras ko. Maganda lagi ang relasyon ko kay Vladimir Putin pero nakakadismaya ito. Akala ko matatapos na ito bago pa magkapiso sa gitnang silangan. Ibig kong sabihin may Azerbaijan at Armenia tayo. Mahirap yon. Sa totoo lang, sinabi sa akin ni Putin sa telepono, sabi niya, grabe, kamangha-mangha yon dahil lahat ng tao sinubukan na gawin yon pero hindi nila nagawa. Ako ang nakagawa niyan. Ikaw at ang iba pa. Kung titingnan mo ang India at Pakistan, masasabi ko na halos alinman sa mga kasunduang nagawa ko na akala ko mas mahirap pa kaysa sa Russia at Ukraine. Pero hindi ganun ang nangyari. Maraming galit sa pagitan ng dalawa. Sa pagitan ni Zelensky at Putin, napakalaki ng galit. Mga kaibigan, ito si Future Sam mula sa Linggo ng Umaga. At si kalihim ng pananalapi Scott Bessent ay sinabi lang ang sinasabi ko sa video kagabi. Hindi aaminin ng propagandista ng Russia na naapektuhan ng mga parusa ang ekonomiya ng Russia. Pakinggan nyo, ginamit niya mismo ang eksaktong salitang iyon. Mga propagandista ng Russia. Itatanong ko sana, pinatawan ng United States ng parusa ang mga pangunahing kumpanya ng langis at gas ng Russia nitong nakaraang linggo. Sinabi ni Kirill Dmitriev, sugo ni Vladimir Putin sa Estados Unidos, na ayon sa kanya, walang epekto ang mga parusa sa ekonomiya ng Russia. Magdudulot lang daw ito ng mas mataas na presyo ng gasolina sa mga gasolinahan dito sa Estados Unidos, maliban si Dmitriev. Ay kailan mararamdaman talaga ng Russia ang sakit? Para sa akin, agad mararamdaman ng Russia ang sakit. Nakita na natin ito. Ito and show, natin ang India ng tuluyan ang pagbili ng langis mula sa Russia. Marami sa mga pabrika ng langis sa China ang tumigil na. At Margaret, seryoso ka ba talagang ilalathala mo ba talaga ang sinasabi ng propagandista ng Russia? Ano pa nga ba ang aasahan mong sasabihin niya? Naku, Vasikins Palaw, ito may pilitan si Putin na makipag-usap. Siyempre, ang ekonomiya ng Russia ay isang ekonomiyang pangdigmaan, halos wall ng paglago. Sa tingin ko, lagpas 20% na ang inflation. At lahat ng ginagawa natin ay magdadala kay Putin sa mesa ng usapan. Langis ang nagpapondo sa makinang pandigma ng Russia at sa tingin ko ay kaya nating bawasan ng malaki ang kanyang kita. Naintindihan kong may konting ingay dyan. Pero para maging malinaw, si Dmitriev ay nasa Estados Unidos dahil inalis ang mga parusa sa kanya upang makapagsagawa ng mga pagpupulong dito, kabilang na kay envoy ni Pangulong Trump na si Steve Witkoff. Kapag tinawag mo siyang propagandista, ibig bang sabihin hindi na natin dapat pakinggan ang sinasabi niya? To sa tingin mo ang mangyayari sa kanya kung uuwi siya at sasabihin niya ang mabuting Panginoon? Paano kung sinabi niya sa television, napakasama nito, tama lang ang ginawa ni Pangulong Trump? Matinding presyo ng kampanya. Margaret, ano niya ang sasabihin niya? Siyempre, ito ang sagot niya. Kung susuriin mo at titingnan ang bawat punto ng usapan ng mga Ruso, parang palagi nilang ginagamit ang salitang naimunisa na namin ang ekonomiya laban dito. Hindi pa nila naimunisa ang ekonomiya. Ang kita nila sa langis ay bumaba ng 20% kumpara sa nakaraang taon. Pinaghihinalaan ko na maaari pa silang bumaba ng karagdagang 20 o 30%. Kaya alam mo, muling pinuna si Pangulong Trump dahil kulang daw ang kanyang ginawa. Gumawa siya ng matapang na hakbang tapos ikaw ay nagbabanggit ng propagandista ng Russia. Di ako makapaniwala na
Nangyari yon sa telebisyon. Nagkaroon tayo ng kalihim ng pananalapi na nagsabing hindi mo pwedeng suwayin si Putin kung ikaw ay taga-Russia. Kung hindi, itatapon ka palabas ng bintana. Oo, nangyari yon kanina lang. Ipinapakita ko lang sa inyo. Balik tayo sa video. Ngayon, para lang bigyan kayo ng kaunting konteksto. Si Pangulong Trump at Putin ay nagkaroon ng tawag noong nakaraang linggo kung saan sila ay nagkasundo sa isang peace summit sa Budapest. Bago ang summit, nag-usap sa telepono sina Russian Foreign Minister at Secretary of State Marco Rubio tungkol sa kapayapaan. Anong uri ng kasunduan ang papayagan ng Russia? Sa totoo, hindi ito ayon sa plano ng Russia dahil sa tawag, sinabi ng Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na hindi nila babaguhin ang kanilang mga hinihingi. Gusto nilang sumuko ang Ukraine. At pagkatapos ng tawag na ito, kinansela ang pagpupulong, kinansela ang peace summit at inanunsyo ng United States ang hindi pa nagagawang mga parusa. Sigurado akong alam na ng lahat ang tungkol sa mga parusa. Simula nang inanunsyo iyon, ramdam na ng ekonomiya ng Russia ang epekto. Pakinggan nyo ang balita ng mga pahayagan sa Russia. Ano ang sabi ng mga pahayagan sa Russia tungkol dito? RBK. Sa unang pagkakataon sa ikalawang pagkapangulo ni Donald Trump, nagpatupad ng mga parusa ang United States laban sa Russia. Ang mga kumpanyang isinama sa blacklist ay kumakatawan sa 50% ng produksyon ng langis ng Russia. Maaaring maapektuhan ng mga parusang ito ang export, budget ng estado at halaga ng ruble. Ayon sa isang ekonomista, nakaangkop na ang mga kumpanya ng langis ng Russia sa mga parusa at may iba't ibang paraan na silang malampasan ang mga restriksyon. Kung bawasan ng India ang binibiling langis mula Russia, kailangan nitong maghanap ng ibang merkado. At walang kasiguraduhan na papayag ang China na bilhin lahat ng nawalang dami. Sa kabuuan, aaminin ng mga eksperto na negatibong maaapektuhan ng mga parusa ang industriya ng langis ng Russia. Isang araw matapos i-anunsyo ni Pangulong Trump ang mga parusa. Sinabi ng source sa India na babawasan nila ang pag-angkat ng langis mula Russia at kagabi lang Sabado ng gabi. Ang pinakamalaking pribadong kumpanya sa India, Reliance, at ang pangunahing bumibili ng langis mula Russia sa India, sa madaling salita, sinabi ng Reliance na susunod sila sa mga parusa ng kanluran. Ayaw na talaga nilang bumili ng langis mula Russia at sinusuportahan nila ito ng kanilang mga kilos. Ang kumpanyang Indian ay bumibili na ngayon ng langis mula sa gitnang silangan imbes na langis mula Russia. Malaking dagok ito kay Putin dahil 37% ng langis na ine-export ng Russia ay inaangkat ng India. Ngayon, wala nang mapagbentahan si Putin kahit handang bumili ang China ng mas maraming langis. Kung may malaking diskwento mula kay Putin, hindi nila mapapalitan ang buong merkado ng India. At alam yan ni Putin. At alam din yan ng mga Ruso. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng komentarista sa telebisyon ng Russia na mas malala ang mga parusa kaysa sa armas mula United States sa Ukraine. Sabi ng propagandistang Ruso na si Sergei Mordani, tingnan ninyo, mahalaga ang kita mula sa langis para sa ating bansa. Ang mga parusang ipinataw ng Amerika sa dalawa sa pinakamalalaking kumpanyang gumagawa ng langis sa Rusya ay halos katumbas ng deklarasyon ng digmaan. Mas delikado ito kaysa sa mga armas na natatanggap ng Ukraine. Sabi nga, 3 bagay ang kailangan para manalo sa digmaan. Pera, pera, pera. Iyan ang mismong tinatarget ng mga parusa. Kaya nakikita ng mga Ruso na mas delikado ito kaysa armas. Dahil sa bigat ng mga parusa, napilitan ang Kremlin na harapin ang pagbagsak ng kita ng kanilang budget. Yung dalawang kumpanyang Tinerget ni Trump, nawalan agad ng bilyon-bilyong dolyar nitong mga nakaraang araw. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang kanang kamay ni Putin, si Kirill Dmitriev, ay pumunta sa Estados Unidos ilang araw lang matapos i-anunsyo ang mga parusa. Parang dumating siya dito para sabihin sa mga mamamayan ng United States na hindi malaking issue ang mga parusa at hindi nito nasasaktan ang ekonomiya ng Russia. Pakinggan ninyo. Pero, Alam mo na, dumating sa gitna ng Lumalaking dismaya ng United States sa pagtanggi ng Kremlin tapusin ang digmaan sa Ukraine. Ano ang inaasahan mo sa pakikipagkita kay Steve Witkoff bukas? Hihingi ka ba ng tulong tungkol sa mga bagong parusa? Ano ang plano mong sabihin? Sa kanya? Hindi, Jake. Salamat sa pag-imbita. Para sa akin, mahalaga ang pag-uusap. Sa pamamagitan lang ng pag-uusap, malulutas ang mga alitan. Sa tingin ko, mahalagang maintindihan ang posisyon ng Russia, ang mga alalahanin nila sa seguridad. Hindi malaking issue ang mga parusa. 2 bagay ang binanggit ni Pangulong Putin kahapon. Sinabi niya na hindi kailanman kikilos ang Russia dahil sa pamimilit.
Pangalawa, magpapataas lang ng presyo ng langis sa mundo ang mga parusang iyon, kaya tataas din ang presyo ng gasolina sa United States. Maaaring magbenta ang Russia ng mas kaunting langis pero sa mas mataas na presyo. Tama mga kaibigan, nagmadali akong pumunta mula Russia papuntang Estados Unidos ilang araw lang matapos ang mga parusa. Dahil hindi naman talaga nakakasakit ang mga parusang ito, hindi talaga ito malaking bagay. Mukha akong kinakabahan, pero hindi talaga ako kinakabahan. Maniwala kayo sa akin, kaya ganoon. Hindi naman malaking parusa ito. Mas mabuting tanggalin mo na lang siya. Tulad ng ginagawa niya sa bawat panayam. Kahapon, pinuntahan niya lahat ng malaking istasyon ng balita sa Estados Unidos. At paulit-ulit niyang sinabi ang parehong bagay. Pero kahit ang mga panayam na iyon ay hindi rin ayon sa plano. Sa isang panayam, hinarap siya ukol sa mga krimen ng digmaan ng Russia sa Ukraine at ipinakita ang video na ebidensya. Ganito siya tumugon. Ipinahayag ni Pangulong Trump ang pagkadismaya niya kay Putin. Ikinuwento niya bago ang Alaska Summit kung paano niya sinabi kay unang ginang Melania Trump ang tungkol sa maganda nilang pag-uusap ni Vladimir Putin. At pagkatapos ay sinabi ni Melania ng parang ganito, ay naku, binomba lang ng Russia ang isang bahay ampunan para sa matatanda. Ipinakita nito ang kaibahan ng sinasabi ni Vladimir Putin kay Pangulong Trump at ng kanyang mga kilos. Naiintindihan mo ba kung bakit frustrado si Pangulong Trump? Sa totoo lang, tingin ko ang militar ng Rusya, pero hindi ako eksperto dyan, ekonomiya at pamumuhunan ang focus ko. Ayon sa militar ng Rusya, mga target militar lang ang tinatamaan nila. At saka, iba talaga yan kumpara sa ibang mga digmaan sa mundo kung saan mas maraming sibilyan ang nadadamay. Kaya sa tingin ko, ngayon lang talaga lumalabas ang lahat ng complication ng labanan. Alam mo, sa tingin ko napakahalaga na tama ang mga kwento at maintindihan natin yon. Halimbawa, maraming mga taong nagsasalita ng Ruso sa rehiyon ng Donbas ang talagang unang inatake ng mga puwersang Ukrainian noong simula. Kaya sa tingin ko, gusto nating lahat na matapos ang sigalot na ito sa pamamagitan ng diplomasya at naniniwala akong hinahanap natin ang mga kompromiso na magiging katanggap-tanggap para sa lahat ng panig. Nauunawaan ko ang ilang pagkadismaya pero tingin ko may mga maling impormasyon din tungkol sa nangyayari. Salamat Jake sa pag-imbita at pagbibigay ng pagkakataon maibahagi ang posisyon ng Russia. Sir, buong galang po. Nakapunta na ako sa Ukraine mula simula ng digmaan at nakita kong giniba pati mga apartment, hindi lang target militar. Kaninang linggo lang may binumbang kindergarten sa Kharkiv. Hindi totoo na militar lang ang tinatarget ng Russia. Maraming sibilyang lugar sa Ukraine ang tinatamaan. Siyempre, hindi tinatarget ng Russia ang mga kindergarten at kailangan nating tanungin ang ating militar tungkol sa particular na situation. Maraming hindi inaasahang pangyayari at bawat nasasawi ay malaking trahedya, kaya nais naming tapusin ang laban na ito agad-agad. Kaya bakit hindi? Mga target militar ang kasalukuyang inaatake. Minsan ang rocket ng depensa sa himpapawid ng Ukraine ay tumatama sa target. Pero ulitin ko, hindi ito ang larangan ko. Hindi ako sundalo. Nagtatrabaho ako para magkaroon ng dialogo at matapos agad ang labanan. Tulad ng sinabi ni Bilber, mahirap magsinungaling sa mga krimen sa digmaan kapag ito ay nakunan sa video. Sa malas para sa mga Ruso, na video ang kanilang mga krimen sa digmaan. Isang drone ang pumasok sa kindergarten sa Ukraine bandang 10:30 NUE. Pagkatapos, naipit ang mga bata sa guho pero buti na lang. Walang namatay. Pero heto ang kalagayan matapos mailigtas ang isa sa mga bata mula sa guho. Nakakalungkot marinig ang mga bata na tinatawag ang kanilang nanay matapos ang pinagdaanan nila. Pakinggan mo. Tanga ka. Iabot mo ang mga kamay mo. Ako'y Puta. Kukunin ka namin, Mommy. Halika dito. Pupunta ako sa'yo. Kukunin kita. Pupunta ako para kunin ka. Halika na. Magiging maayos ang lahat. Tatawagan ka namin, tama? Sige. Oh, saan ka pupunta? Buba siya o boss siya? Halika na, magiging ayos lang. Kukunin kita. Will, maraming salamat.
Sa kasamaang palad, malamang magtuloy-tuloy ang ganitong krimen sa digmaan, gaya ng napansin sa mga nakaraang taon. Kapag nahihirapan o napipressure ang Rusya ng Ukraine at mga kaalyado nito, lalong tinatarget ng Rusya ang mga sibilyang Ukrainian sa digmaan. Ngayon, ginagawa nila ang isang bagay na mahirap maintindihan. Sa kasamaang palad, malungkot akong sabihing hindi na ito bago. Sigurado akong narinig nyo na ito kay unang ginang. Pero sa pilitang kinukuha ng Rusya ang mga batang Ukrainian. Sa katunayan, sa pilitan nilang dinukot ang mahigit 3,000 at 300 batang Ukrainian mula sa mga sinakop na rehiyon at inilipat sila sa iba't ibang bahagi ng Rusya. Ipinamigay lang nila ang mga bata sa kahit sinong gustong magkaanak. Ngayon, pinipilit ang mga batang ito ng kanilang mga pamilya na talikuran ang pagka-Ukrainian at kamuhian ang Ukraine. At kapag hinihingi ng Ukraine na ibalik ang mga bata, parang, "Hoy, ibalik nyo sila." Krimen sa digmaan ang ginagawa nyo. Krimen ito laban sa sangkatauhan kung may ganong salita. Sinasabi lang ni Putin na hindi nila ginagawa yon. Marami ang nakakalimot na si Putin ay internationally wanted ng International Court of Justice dahil sa Ukraine. May warrant siya sa pagdukot ng mga bata. At pati International Court ay hindi sang-ayon sa ginagawa ng Russia. Layunin ng Russia na burahin ang pagkakakilanlan ng mga Ukrainian. Hindi sila natatakot pag-usapan ito sa pambansang telebisyon. Ang clip na ito ay nangyari kahapon. Hindi ganitong klase ng mga tao ang galit sila. Sa digmaan, tagumpay ay napupunta sa galit na sumisira sa kagustuhang lumaban, hindi sa kahit sino. Kaya uulitin ko ulit, sa wakas na simulan na nating itulak sila sa impyerno. Magninitseng prize sa Kharkiv, Poltava, Mykolaiv, and Odessa. Mawawala na ang mga lungsod na iyon, pati ang Kiev. Kung hindi mapagtanto ng mga sibilyan na sila ay inihalal, So ito hindi mapagtanto ng mga sibilyan na sila ay pinili bilang mga material na maaring isakripisyo at hindi nila pababagsakin ang kanilang mga Nazi na pinuno. Kung wala silang lakas, umalis na lang sila roon. Tandaan, ginagamit lang kayo bilang panangga ng tao. Kung hindi nyo kayang umalis, paumanhin. Tandaan ang nangyari sa Sodom at Gomorrah. Tiyak may mga residente roon na di makaalis at napilitang mamuhay tulad ng iba. na talagang hindi nila kayang umalis. Pinilit silang mabuhay. Hayagan nilang tinatalakay ang genocide sa television na may sapat na suporta. Hindi lang ito digmaan ni Putin dahil maraming Ruso ang sumusuporta sa kanya sa Ukraine. Ganyan ang realidad ng mundo natin dahil dito, pakiramdam ko dapat kang maging matatag sa mundong may mga taong gaya ni Putin na nasa kapangyarihan. Kung hindi malakas ang militar ng United States, posibleng subukan din ng Russia dito ang ginagawa nila sa Ukraine. Walang hangganan ang imperialismong Ruso. At mismong si Putin ay hayagang nagsabi na walang hangganan ang Russia. Ang pumipigil lang sa Russia ay lakas ng ibang militar. Kaya pinakamabisang panangga laban sa atake ng Russia ay malakas na militar. At sana ay matulungan natin ang Ukraine na makamit iyon para manalo ang Ukraine sa digmaang ito. Iyon lang ang mayroon ako para sa inyo ngayon. Kung nagustuhan nyo ang updates, pindutin ang subscribe button. Target namin ang 2 milyong subscribers ngayong taon.